Magsupo muna po sa mandali. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa kalahati na ng ating taong 2025. Bay mantakin ninyo, napakabilis ng panahon. Parang kailan lamang naghahanda tayo sa Adbyento, Pasko, dumaan ang mahal na araw. Ngayon, kalahating taon na po tayo. Susunod na 6 na taon, magbabago uli ang bagong taon at panibagong pagtahak at paglalakbay sa buhay pananampalataya. Kung kaya nga po, ngayong gabi, minarapat kong ang maging ating pagdinilay ay ang ating kahandaang magpasalamat. Living a grateful life. Sa gitna po ng maraming bagay na nangyayari sa ating buhay, mabuti man, masakit, malungkot o masaya, simple man o komplikado, isang bagay po hindi dapat mawala sa ating puso. At ano po yun? Yung magpasalamat. Sabi nga po ni Meister Eckhart, isang sikat na Dominican mystic, ang sabi niya, to think is to thank. Ibig sabihin, since most of the time, all of the times, we are thinking, it should always be a time for us to be grateful. Sa ating bawat pamumuhay, ito man ay masakit, magaan, mabigat, mahirap, madali, laging paanyaya sa atin to be grateful, magpasalamat. At kapag sinabi natin to be grateful, hindi lang mo magsabi ng thank you. Although aminin natin, yung pong pagsasabi ng thank you, ang siyang kauna-unahang palagi nating nakakalimutan. Doon po sa isang librong nabasa ko, pinamagatang Everything We Learn in Life, We Learn in Kindergarten, ay ang unang hakbang is to give thanks. Magpasalamat. Kaya sa wari ko, may mga pagkakataon nakakalimutan natin magpasalamat, hindi naman dahil sadyang makakalimutin tayo. Nakakalimutan natin magpasalamat sapagkat hindi natin tanggap na sa kabila ng maraming bagay, tayo pa rin ay pinagpala. Alam niyo yung simpleng pagbuksan nga lang tayo ng pinto, aminin natin, madali lang yung magpasalamat, pero hindi naman natin nagagawa. Yung pong simpleng iabot yung ating bayad sa jeep, minsan pa nga, yung ibang gagawin, lalayo pa na, doon pa po sa estribo. Gusto ipaabot pa doon sa katabi. Inabot yung bayad, hindi nga po nakuhang tignan yung umabot, hindi pa nakuhang magpasalamat. Kaya sa wari ko, ngayong gabing ito, paano ba tayo dapat magpasalamat? How are we going to cultivate a grateful life? Alam nyo ngayon, dahil kalahating taon na, nakakadalawang taon, magtatatlong taon na po ako dito sa ating parokya. And one of the things I came to realize, sa pagdating ko, aminado naman, aayon kayo, pag sinabi kong pagdating ko po dito, yung physical na simbahan ang siyang aking inuna. Patid nyo po yan, magkakasama tayo. Sirang bubong, sirang kisame, walang big ass fan, maingay na mga electric fan, wala tayong choir loft, no? Na kahit sana nasa malayo yung choir, sana nakikipag-ugnayan, kumakanta, ang ating socom room. Hindi po ako nagbibilang. Ang ibig ko lamang pong ipunto, sa loob po ng 2 nakalipas na taon, yung simbahang bato ang siyang aking inuna. Kasi hindi tayo pwede magmisa na tumutulo yung kisame. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa mga gawain ng hindi kayo nakapagdadasal. Sana, no, natatandaan nyo pa rin po yung lagi kong sinasabi, bakit tayo nagpakabit ng mga big ass fans? Para mas makapagdasal. Di ba yung madatatang electric fan, mas maingay pa sa inyo. Oh. Buti nga nawala na yung mga nasa dulo kanina. Nagmisa ako, hanggang sa natapos, kwentuhan ng kwentuhan, nag-a-appear pa. Sabi ko, Lord, sinusukat talaga yung patience ko. Ngayon buti wala na sila, umuwi na. Alam nyo pag ganyan, no? Ano lang, no? Minsan talo po yung mga pari sa ganyan naka-live tayo, pag bigla ko nagsabi na, huwag naman kayo maingay, si Father ang mababash. Kung tutuusin, hindi mo natin sila inimbitahang magsimba. Nagkwentuhan dun sa likod po, taga-kitang-kita. Nag-a-appear pa sila, naghahampasan. Sabi ko talaga, Panginoon, kayo na ho bahala.
Pero awa naman ng Diyos, no? Talagang nakapagpigil po talaga ako. But anyway, no? At ngayon po, sa kalahati ng taon, sabi ko sa ating PPC, magbabago po tayo ng takbo ng ating paglalakbay. Kasi sabi ko, para nakukonsensya ako, teacher ako, hindi lang pari, pero hindi ako nakakapagturo sa simbahan. Tuturo ka kapag nga sa pulpito, kapag may homily, yung ating nga pong faith formation every third Saturday, pumapalya pa ako, so sobrang dami kong ginagawa. Pero sabi ko, I think this is a injustice on your part. Naturo ako ng turo sa labas, pero mismo sa aking parokya, hindi ako nakakapagbigay ng pagninilay o ng paghuhubog. Kaya ngayon sinimulan ko, level up na tayo ngayon. May PowerPoint na ako, no, ng aking talk. So ang topic po natin ngayong gabi, how are we going to live a grateful life? Hindi lamang simpleng pagsasabi ito ng thank you. Sabi nga po uli ni Meister Eckhart, and I would like to quote him, thanksgiving is thanks living. Yung daw pagpapasalamat, dapat umuuwi sa tamang pamumuhay. Kaya, yan, pwede niyo pong sundan. Sa ating unang slide, how are we going to live a grateful life? Una, simulan ang araw sa pananalangin at pagkilala sa Diyos. Yan. Slide 1 na. Yon. Ang unang hakbang po sa buhay na may pasasalamat ay ang pagkilala na ang lahat ng bagay mayroon tayo kaloob ng Diyos. Everything is grace. Kaya ngayon isipin ninyo, ano po bang bahagi ng inyong buhay na inyong ini-enjoy o tinatamasa ng hindi galing sa Diyos? Except for one, ang yung ating kasalanan. But everything that we enjoy practically comes from God. Kaya kung ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, simple po lamang, simulan natin yung ating bagong araw sa pananalangin. Gumising sa bawat umaga na may pasasalamat. Alam niyo, yung simpleng sabi lang sa Diyos na, Lord, thank you, buhay pa ako. Sa taas, no, kami pong tatlong mga pari, kapag maghihiwalay na sa gabi, after dinner, good night, ang lagi ko pong sagot, if God wills. O kaya, see you tomorrow, good night, see you tomorrow, if God wills. Alam natin, maraming natulog, nag-set ng alarm clock, hindi na nagising. Maraming mga natulog na gustong gumising kinabukasan, hindi na po kinaya. Kaya yun po yung una, gumising sa bawat araw, na may panalangin. Salamat Lord, binuhay mo pa ako. Kaya alam niyo minsan tabi-tabi po, huwag kayong magagalit. Minsan, pag tinitignan ko po yung mga tao pag umaga, naka-live ba tayo? Mga mabash ako. Hindi nakakagandahan, nakasimangot pa. Oh. Totoo. Para bang utang na loob ng Diyos na binuhay siya nung umagang yon. Nakaka-relate kayo, alam niyo po yan. Minsan hindi na nga po kagandahan eh. Simangot pa ng simangot. Abay, sa kakukuha ng kagandahan pa niyan. Kaya yun po yung una. To live a grateful life, start with the day, thank you Lord. Bakit? Kasi po buhay pa ako. At sa gabi, when we start the day in gratefulness, we also end the day, to lock the day, thanking the Lord, not only for the graces that He bestowed upon us, but in the same reality and vein, to thank Him even for the trials we have met along the way. Alam nyo, siguro dahil nga po 13 years na akong pare, gusto kong maniwalang nagmamature na ako sa aking buhay pananampalataya. No? Ngayon po, sa punto ng buhay ko bilang Katoliko, bilang binyagan, bilang pari, wala na akong masyadong hinihingi sa Diyos. Totoo po. Of course, no, there are some petitions I offer it to God, no? Not only for myself, but also for other people who ask for prayers. But most of my prayers consist of just thanking the Lord. What has been, what will become, what will be in the future. Na para talagang ngayon po sa buhay ko, pag nagdadasal ako, Lord, thank you. Kaya di ba sabi ko nga po sa inyo, pag minsan gusto kong magsungit, pag minsan gusto kong magtamad, pag minsan gusto ko lang talagang walang gawin, titignan ko lang po yung mga post ng pamangkin ko sa Facebook. Hindi lang
magkakaroon ako ng lakas o energy. Kundi maaalala ko, mabuti pala ang Diyos sa akin. May Amara kami. Kung paano napasaya ni Amara yung pamangkin ko, yung aking mga magulang. Sabi ko nga po sa inyo, yung smile ng nanay at tatay ko, talagang tuwang-tuwa sila. Nakita ko yun nung inordinahan ako bilang pare. Kaya yung dalawa kong kapatid na babae, minsan nag-iisip, sabi ko, nung kinasal kayo, hindi sila ganyan kasaya. Nung inordain ako, masaya-masaya sila. Pero yung ganong saya, nakita ko uli, kailan? Nung nalaman nilang magiging lolo at lola sila. Kaya yun po yung palaging siguro laman ng aking panalangin, magpasalamat na lang. Oo, maraming pagsubok, oo, hindi madali ang buhay, totoo naman yun. Pero that could never change the reality that my family, myself, is blessed. At kapag doon po nalaman natin tayo ay pinagpala at patuloy pinagpapala, ang tanging magiging laman ng ating puso't isipan, tumanaw ng utang na loob. Magpasalamat sa Diyos. Sa umaga, sa pagbubukas ng umaga ng bagong araw, at sa gabi, sa pagkatapos na maghapon. At ano po yung pinakamataas na antas ng pagpapasalamat kung panalangin din lang sa umaga at gabi ang siyang pag-uusapan? Ang pagdiriwang ng misa. Although, bilang mga Katoliko, it's not part of our precepts na you have to go to Mass, attend the Eucharist on a daily basis. Hindi naman po yun. Pero hanggat maaari kung kaya, daily Eucharist. Ang ibig sabihin po ng Eucharistia, Eucharistes. Sa Griego, ibig sabihin, to give thanks. That is why every time we go to Mass, we do not just bring our petitions. Every time we celebrate the Eucharist, we don't only beg the Lord for many blessings. Kaya kapatid, kung sa pagsisimba mo, puro hingi, puro lapit lang ang laman ng panalangin, baka talagang hindi ka nagsimba. Sapagkat sa bawat pagdiriwang ng misa, ito'y pagdiriwang hindi lamang ng kabutihan ng Diyos, kundi pagdiriwang ng ating pagtanaw ng utang na loob. Ang utang nababayaran, pero ang utang na loob, tinatanaw. At yun po yung unang paraan, how we're going to live a grateful life. Simulan sa panalangin at pagkilala sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Pangalawa, maging tapat sa sakramento. Pangalawa na, pipinutin, ayun. Maging tapat sa sakramento. Kanina, First Friday, lumabas akong luhaan. Wala nang umpisa. Alam niyo, minsan, ito po bilang pari, kami pong mga pari, ang pag-upo namin sa kumpisalan ay hindi lamang isang tungkuling dapat gampanan, kundi po isang paraan upang aming sukatin gaano ba kabanal yung aming pamayanan. Sapagkat sa kumpisalan, doon natin malalaman, hindi naman yung mga galing natin Ang malalaman natin sa kumpisalan, yung ating kahinaan, yung ating mga kapalpakan. Kaya minsan, kapag walang pupunta ng kumpisalan, gusto kong isipin, yung pamayanan namin, banal. Iba yung tawa ninyo, alam nyo, nagsinungaling ako. Kaya, maging tapat po sa sakramento. Kapatid, kung lagi nagsisimba, maganda yan. Ipagpatuloy mo yan. Pero kung lagi pumipis sa komunyon, nang hindi naman nangungumpisal, hindi yun tama. Natutuwa ako pag first Thursday of the month, ang daming pumipila para sa anointing of the sick. Ibig sabihin, tanggap natin na yung ating physical na katawan may karamdaman, kaya't inilalapit sa Diyos upang kanyang hilumin, pagalingin. Dapat ganoon din sa ating kalooban. Pag daw tanggap mong mahina ka, magpapalakas ka. Hindi ka magpapahina pa. Pag tanggap mong si Jesus nagpapatawad, lalapit ka. Sapagkat alam mong kailangan mo siya. Kaya yun po yung pangalawang paraan. How we're going to live a grateful life. Maging tapat sa sakramento ng Eucharistia at kumpisal. Bakit? Sapagkat sa bawat sakramento, naroon ang biyaya. Ano po bang ibig sabihin ng sakramento? A visible reality with invisible grace. Sa bawat pagtanggap po, alam nyo, kahit po minsan yung simpleng pagsisimba, minsan titignan ko po, ang dami nagsimba, pero bakit ang daming natirang komunyon? Kasi marami ding hindi nagkomunyon. Although, syempre, naunawaan ko, kung di nagkomunyon, bakit? Father, may kasalanang mabigat. Tama yan.
Because kapag nagkomunyon na may kasalanang mabigat, you are committing sacrilegious. Pero kapatid ha, huwag kang masanay, huwag tayong mahirati. Lalim, no? Huwag tayong mahirati, masanay, na pupunta ng simbahan, may misa, pero hindi kumpleto sapagkat hindi naman talaga nagsimba. Dahil hindi nangumunyon. Yung po yung nakakatakot. Yung parang nasanay ka na okay lang na huwag tanggapin si Jesus. Okay lang. Sapagkat sa bawat sakramento, naroon ng biyaya. Kaya dapat itong tanggapin. Hindi lamang na may pasasalamat ha, kundi dapat tanggapin ng may malalim na pananampalataya. So ang una, simulan ng bawat araw sa bawat pasasalamat at tapusin sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, maging tapat sa pagtanggap ng mga sakramento na nagpapalalim ng ating pananampalataya at nagdudulot ng maraming pagpapala. Pangatlo, maglingkod sa kapwa. Ang tunay po na pasasalamat ay hindi lamang panloob, hindi lamang sa labi. Ang pasasalamat din po ay pagbabahagi nung kabutihang ating naramdaman mula sa Diyos patungo sa iba. Alam nyo, yan, may mga finance po tayo dito. Sila po makakapagpiping saksi. Natutuwa po ako bilang inyong pari nung kapag po meron tayong balik-handog. Alam nyo ha, ichichismis ko lang sa inyo. Tayo-tayo lang naman. Kung wala po yung balik-handog ng maraming tao, hindi mabubuhay yung parokya natin. Totoo. Pero dahil, sister, ilan na nga ating balik-handog members? Imagine, 150. 150. Parang ang populasyon natin sa Peña Francia, more than 150. Nakakapagbigay po tayo ng maraming tulong. Malamang lang sinasabi, si Father sabi na sabing wala tayong pera. Si Father, bangit na mahirap tayo. Bigay naman tayo ng bigay. Sapagkat yun dahil po sa kaloob ng napakaraming tao. Kaya yun po yung pangatlong paraan, maglingkod sa kapwa. Alam nyo, nung isang araw, pag tumingin po kayo sa likod, no, dahil meron tayong Nazareno, meron tayong Sancto Sepulcro, sabi ko parang magandang lagyan ng panalangin. Kasi po pagdadaan ako doon, nasa kumpisalan ako, titingin dito, yung mga tao po nakaganyan lang. O doon sabi ko, ano kayo pinagdadasal nila? Ano kayang inuusal ng kanilang bawat labi? Sabi ko, hahanapin ko yung panalangin na para sa Nazareno, na angkop upang dasalin. Alam niyo, ang ganda, kung babasahin ninyo, tulungan mo akong parang magaya o to imitate you. Imagine that prayer na sino man magsasabing, Lord, kagaya mo, may pasan-pasan ng krus, gusto ko rin pumasan ng krus. Sira ulo magsasabi noon. Pero ang punto po ng panalangin, nawa yung paghihirap na nadarama ng aming kapwa, maibsan sa pamamagitan ng aking mabuting gawa. Nung isang linggo, first time ko pong binuksan, simula po nung nilagay ko po yan, no? Meron po yung 5 intentions para sa mga nag-aaral, para sa mga may sakit, para sa mga matatanda, para sa nasa bilangguan, para sa mga may mga mabibigat na pinagdaraanan. Alam nyo, ang daming laman. Nga na makabiglang mawala. Hindi ho yun nakatali. Ano pong ibig sabihin? Now, our people are learning. Nakasabay nung kanilang pananalangin, Panginoon, may problema po ako ngayon, halimbawa may karamdaman ako. Pero sa pamamagitan po ng debosyon ko sa inyo, nawa mapagaan ko naman ang karamdaman ng iba. And you will be surprised. Tungkol sa 5 intention, ano po yung pinakamaraming naglagay? Yung nasa bilangguan. Sabi ko talagang marami nakabilanggo sa Peña Francia. Kasi pinagdasal nila. Kaya yun po yung pangatlo, maglingkod sa kapwa. When we are blessed, doesn't mean to raise our level of lifestyle. But when we are blessed, we have to increase our level of generosity. Habang pinagpapala, dapat mas nagkakaloob. Habang tumatanggap, dapat mas nagbibigay.
At pang-apat, mamuhay ng payak. Mamuhay ng payak. Ano bang ibig sabihin? Alam niyo, minsan we always translate payak, simplicity, with being destitute. Aminin natin, pag sinabing simple, dapat nakatsinelas, dapat butas-butas yung damit. Hindi. Aaminin ko po sa inyo, dahil lagi man ako nakasandals, nandito po, yung aking pong sandals na ganito. Kahit po nakatago yung sandals ko, sabi ko, kailangan maging malinis pa rin ako sa aking paa. Nagpapa-pedicure ako. Ma'am, sabihin niyo, akala ko ba simplicity? Ba't nagpapa-pedicure ka pa? Abay, yung pedicure ko naman, nakakatulong sa kapwa. I-chismis ko lang. Magkano po ba pedicure ngayon? 100 o 500 yung bayad ko. No. Hindi to para sabihin, ang galing naman ni Father. No. Because I'm trying to walk my talk. Pwede ko pong gawing linising mag-isa yung sarili kong paa. Ang sabi ko nga na po doon kay ate naglilinis, wala pong papula, wala pong yung kulay white, no? Kasi parang DOM, di ba? Pag nakaganon, linis lang po talaga kasi syempre malaki yung tiyan ko, hindi ko na malinis. Pero ito po palagi, kaya tuntua po si ate. No? Kaya lagi niyang tanong linggo-linggo, papalinis po kayo? Kaya sabi niya, Father, yung binibigay mong bayad sa akin, Father, binibili ko ng bigas. Mamuhay po ng payak, nang sa ganon, ang kapwa naman ng sumagana. Hindi po kailangan ng marangyang pamumuhay para maging masaya. Ang taong marunong magpasalamat, kontento. Sapagkat ang taong hindi kontento, lagi niyang titignan ng isang biyaya bilang kulang. Lagi niyang titignan ng isang pagpapala bilang hindi sapat. Kaya, kung mamumuhay tayo ng payak, kontento, bawasan natin ng pagrereklamo. Aminin ninyo, may mga taong parang ipinanganak sa reklamo. Parang nabuhay para imagreklamo. Sa dati ko pong pinanggalingang parokya, may mga manang, ganyan mga manang. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, yung electric pa nakapatay. Ama namin, sumasalangit ka, yung ilaw pundido. Hindi po natatapos yung panalangin, lahat ng pangit nakita. Mahirap po naman sadya talaga yung buhay, pero when we learn how to be contented, I think this simple difficulties will never have a place even inside our minds and even inside our hearts. At dahil doon, dahil hindi po perpekto yung buhay, hindi madali yung buhay, gamitin yung talentong pinagkaloob sa atin. Linangin yung kayamanan at oras na ating natatamo. Natatandaan ninyo, ano po yung reflection ko tungkol sa pamayanan natin nung matapos po natin yung maraming pagawain. Na-realize ko, sabi ko, bila palang kura paroko, para pala akong konduktor ng isang orkestra. Ano bang ginagawa ng konduktor? Hindi lang kumukumpas. Yung konduktor, titignan niya, ano yung pwedeng pagsamasamahin instrumento para makalikha, hindi lamang ng tunog, upang makalikha ng harmony. Kasi yung sound, hindi po yun harmony. Yung sound, hindi po yun melody. Ang harmony, it produces a song. Kaya ngayon, dito po sa parokya po natin, pag may nakita ko meron kakayahan, itatap ko. Bakit? Kasi baka hindi pa niya alam, meron siyang taglay na kakayahan. Kinakailangan lamang ipaalala o sabihin upang kanyang matutunan. Sapagkat bilang kura paroko, hindi ko po kaya ang lahat. At naniniwala ako, tayong pinagtagpo ng Diyos, hindi lamang upang matapos ang lahat ng gawain, kundi upang mapagtagumpayan ang simbahan dito sa Peña Francia. Kaya yun po yun, ang pang-apat, mamuhay ng payak at mapagkumbaba. Ang puso mapagkumbaba, hindi magrereklamo, kundi lagi makakaalala na may dahilan upang magpasalamat siya. At ang pinaka-bottom line nito, ang taong mapagpasalamat, hindi marunong mainggit. Pansinin niyo po yung mga taong mainggitin. Ano yung ayaw na ayaw nila? Ayaw na ayaw nila, hindi lamang yung bagay na wala sila.
Ang ayaw ng isang taong mainggitin, yung katotohanan ng bakit ikaw meron, ako wala. Pansinin ninyo, yung mga taong naiingit, yun po lagi nilang tinitingnan eh. Bakit ikaw meron, sa akin hindi binigay? Kaya ano pong next step ng isang taong mainggitin? Ang next step, dahil wala ako nung meron ka, dapat mawala rin yan sa'yo. Kaya pag ganyan na po yung pakiramdam ninyo, nung may mga tao sabihin, ano kung naiingit dyan? Pag yun na po yung naiisip ninyo, na parang, bakit ikaw meron, ako wala? Mantakin ninyo, ang unang nakita, yung bagay na wala siya. At ang kanyang pangalawang nakita, yung meron ka. Kaya dahil wala siya nung meron ka, dapat pareho tayo, dapat mawala rin yan sa'yo. Kaya ang pang-apat po na dapat nating matutuhan, mamuhay ng payak. Hindi kinakailangan maging marangya para maging masaya. Sapagkat ang tao marunong magpasalamat, kontento sa kanyang buhay. Dahil kontento, hindi nagrereklamo, hindi naiinggit, sapagkat batid ng taong ito, ang lahat ay biyaya na galing sa Diyos. At panglima, magpasalamat kahit sa pagsubok. Ilan na po ba sa atin yung nakapagdasal ng, Lord, thank you sa biyaya, Lord, thank you sa pagpapala, Lord, thank you sa nagot mo yung panalangin ko. Pero meron kaya sa ating papasalamat, Lord, salamat ha kasi may problema ako ngayon. Lord, thank you ha kasi may cancer ako. I think, pag daw po dumating tayo sa ganung punto ng ating maturity, alam na natin talaga ano ibig sabihin na magpasalamat. Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Romano, all things work for good for those who love God. Kahit pala problema, kahit pala krus, kahit pala sakit, pwede ipagpasalamat. Pwede maging daan ng pagpapala. Pwede maging daan upang ating makita na sa kabila ng paghihirap, ikaw pa rin ay nabiyayaan. May mga taong ganon ha, yung laging sasabihin kahit pabiro, nung magsabog ang Diyos ng katalinuhan, tulog ako. Nung magsabog ang Diyos ng kagandahan, nagpayong ako. Hindi ho totoo yun. Kaya nga napakaganda po, na-connect ko talaga yung aking homily at yung ating reflection. Ano yung nakita ni Jesus kay Mateo? Na marami hindi ho nakita ni Mateo at ang maraming tao. And there is still that goodness present in his heart. Kaya po kahit sa sakit, pagkabigo o problema, magpasalamat sa Diyos. Hindi ba't ito yung naging attitude ni Job? Salamat. Praise God. Everything comes from Him. And He can take everything. Ang krus po ay hindi po parusa, kundi paraan ng Diyos upang tayo'y palakasin at ilapit sa Kanya. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, I have been following you. I did what you told me, and yet why is it you are doing this to me? Totoo yun. Sa kanyang autobiography, as hindi mapaliwanag na pangyayari, isang tinig daw na kanyang napakinggan, this is how I treat my friends. Kaya sabi ni Santa Teresa, now I wonder, you don't have many friends. Kaya yung doon pong krus, hindi lamang upang tayo'y pasakitan. May krus sapagkat Jesus wanted us to call His friends. We share in His sufferings. We carry the same cross. And when we are given that opportunity to carry the same cross that Jesus carried, that is a time for us to give thanks. Ang pasalamat sa gitna ng bagyo ay tanda ng malalim na pagtitiwala. At panghuli, matuto sa mga santo. We learn from experiences of our saints. We study their lives. We learn from the very scriptures. Yung mga salmo po, salmo natin, the Psalms, ay puno po ng pasasalamat. If you're going to read the book of Psalms, you would notice this elicits a lot of feelings and emotions. And most of the Psalms generally are all thanksgiving to God. Kaya pag malungkot po kayo, isang tip, umayon sa akin, sigurado, aayon din sa inyo, magbasa ng salmo. Sapagkat doon niyo po mararamdaman, hindi lamang yung kagalakan,
kundi yung katotohanan ng, hindi lang pala ako mag-isang hindi pala ako nag-iisang nagdurusa. May kasama akong Diyos na gumagabay at kumakalinga. Pangalawa, ang mga santo. Katulad po ni Saint Francis of Assisi. He lived a poor life, literally, when he removed everything from his body and decided to follow Jesus. Si Saint Teresa of Calcutta, minabuting mamuhay kagaya ng kanilang mga pinaglilingkuran. Alam nyo napag-alaman ko, ang mga madre po pala ni Mother Teresa, hindi po sila pwedeng tumanggap ng invitation para kumain sa restaurant. I noticed that when I was still a seminarian, we were assigned in Tayuman for our apostolate. And after the apostolate, we contributed to treat the sisters. Sabi ng mga madre, hindi namin pwedeng tanggapin. Sabi namin, sister, libre naman po. Sabi niya, no. The poor cannot go to restaurants. We have to live like them. Grabe. Ako po lahat ng invitation, tinanguan ko. So we learn from their examples. We learn from their lives. And most especially, they will teach us of their witnesses. At panghuli, ito po yung pinakapanghuli, we create a culture of gratitude. Ano pong ibig sabihin nun? Lumikha tayo ng kulturang may pasasalamat. Sa bahay, simulan po ninyo. Matuto magpasalamat kahit po sa maliliit na bagay. Sa pamilya o community, magsimula ng gratitude moment. Yung bang simpleng, tanungin mo yung kapwa, anong ipinagpapasalamat mo ngayong araw na ito? What do you thank for? What are you grateful for? At dahil dito, maging modelo ng positibong pananaw. Alam nyo, yung mundo, napakarami na pong nega. Ang dami na pong bad vibes. Pero siguro dito sa Peña, sa pamilya po natin, ilang pamilya po tayo nandito ngayon, we start a community of grateful individuals. Sa bahay, kapag binigyan ng pagkain, thank you. Kapag nakakain ng okay, hindi man masarap, pero okay, salamat. Pag pinagbuksan ng pintuan, salamat. Pag mayroong ginawa ng kahit maliit na favor, thank you. We start a community of grateful individuals. Nang sa gayon, marami pong negatibo sa buong mundo, marami pong hirap na hinaharap ang ating pamayanan, pero kung ating sisimulan yung movement na laging magpasalamat sapagkat may dahilan magpasalamat, magiging maayos. Hindi lamang yung ating pag-iisip, kahit pa yung ating pagtingin sa maraming bagay. Kaya pangwakas, mga kapatid, ang puso po nagpapasalamat ay lagi pong malapit sa Diyos. Huwag po nating hayaang masapawan ng problema ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung palaging culprit Kapag nakakaramdam po ng pagsubok, ang unang nakakalimutan, yung Diyos. Pag nakakaramdam po, nakakaranas ng maraming pabigat, ang unang tinatalikuran, yung Panginoon, yung pagsisimba. Kaya huwag po natin papayag na masabawan ng mga problema at negatibo yung ating kabutihan na natatamasa mula sa Diyos na pinagkakaloob sa atin. Tatandaan, ang lahat ay biyaya, malaki man o maliit. Ito ang siyang paalala ng isang taong sumusunod kay Jesus. Kaya araw-araw, nawa ang ating maging panalangin. Alam niyo po, isa po sa mga panalangin itinuro sa akin ni Father Jack. Yung panalangin po bago matulog sa gabi. Ano po yung panalangin na yon? Lord, I am very tired because I have loved so much. Pagod ka sa buong maghapon, dahil ang dahilan ng pagkapagod mo, yung kakayahan mong magmahal. Aba, kung napagod ka dahil sa lakwatsa, hindi pagmamahal yan. Kung napagod ka sa kakaikot-ikot lang busybody, hindi pagmamahal yan. Pero kung napagod ka sa pagbibigay ng sarili, sapat ang dahilan yung para magpasalamat. Dahil hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon, tumatanggap sa pagkakataong maging mabuti at magpasalamat sa Diyos. Nawa ang ating maging panalangin sa Holy Hour na ito. Simple lang. Thank you, Lord.
Amen.